Dear Tita El, magandang gabi po at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. Pakitago na lang po ako sa pangalang Emma, 39 years old. 13 years na po akong married sa asawa kong 41 years old naman. For 13 years, unfortunately, hindi po kami nabiyayaan ng anak. Although, 6 years kaming nag-series of medications, examinations, and procedures to address the possible factors ng infertility. Itinigil na po namin kasi lumobo na po yung halaga ng further procedures and tests na kailangan gawin. Anyway, sumulat po ako para genuinely magtanong kung hanggang kailan at saan po ba dapat pagtiisan ang asawa. Kasal po kasi kami sa West at sa simbahan. And I am afraid na labag sa sacrament ng kasal na iwan ang asawa. The past 9 months po kasi, nag-start kaming mag-long distance relationship. Tinanggap ko yung promotion sa office kapalit ng deployment sa isang probinsya dito sa Mindanao. Mula po nung maging LDR kami, Tita El, napansin kong mas madalas niyang i-visit yung Facebook profile ng dati niyang female workmate. Matagal ko nang naa-access ang FB niya. Back in 2022 pa. Nakita ko nang madalas niyang i-message yung workmate niya. Good thing lang na hindi sumasagot yung babae sa kanya. Pero lately, halos kada tatlong araw, chine-check niya ang Facebook ni ate girl. Walang active posts yung babae, kaya wala akong makitang reason for him na i-check palagi. Then, I confronted him about it sa recent video call namin. Wala lang daw po yun. Kung hindi raw ako naniniwala, bahala na raw akong pahirapan ang sarili ko. Sinabi kong masakit yung ginagawa niya. Pero ako lang naman daw po ang nagpapahirap sa kalooban ko. Hindi ko alam, Tita El. Kasi iba talaga yung kutob ko eh. Kundi rin lang siya aamin, sa totoo lang. Mas gusto kong maghiwalay na lang kami kaysa naman ganito na niloloko niya po ako. Pero paano? Kasal kami. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Ang sakit-sakit lang po kasi. Gumagalang, Emma. Emma, kaya siguro yan ang napili mong alias. Dahil, masakit pala. Emma! Okay, Emma. Una, nararamdaman ko na kaya ka nagkakaganyan dahil sa pinag-ugatang hindi kayo magka-baby ng iyong asawa. I feel your frustration kasi tayo mga babae may expiration date naman talaga tayo. 'Di ba? Di tayo katulad ng lalaki na kahit na senior citizen na, ariba pa rin ang ariba, pwedeng magkaanak. Kami may expiration date kami. You know, when the red thing down there every month is gone, wala na rin po yung pangarap naming maging ina. Biologically. Maliban na lang kung mag-aampon kami. Or, kung mayaman ka masyado, nagpa-freeze ka ng eggs mo at ipapa-in vitro fertilization nyo na napakang mahal. Hindi ba? So, I feel you on that part kasi feeling ko, doon nag-uugat yung problema na hindi kayo magka-baby. Hindi kaya, kailangan nyo lang magpahinga kasi parang basing on the letter that you sent, para kasing pinipilit nyo masyado na mag-try. 'Di ba? Parang
nape-pressure kayo masyado. For 6 years, both of you are pressuring your bodies na magkaroon ng baby. And sabi nyo nga, after 6 years, tumigil na kayo kasi ang mahal na. Okay. Bakit hindi nyo subukang magpahinga, as in full rest, kayo parehas, magbakasyon kayo, and then try again? Kasi baka kailangan lang maging balanse or maging maganda yung testosterone and yung estrogen count ninyong mag-asawa. Very science na, no, yung napag-uusapan natin, pero baka naman yun lang ang kulang. Pangalawa, may mga red flags ka na ngayon na nakikita sa relasyon ninyo ng asawa mo. Pero hindi mo ba rin naisip, Emma, na parang ikaw nga yung unang lumayo? Kasi ikaw yung tumanggap ng madistino ka sa isang probinsya sa Mindanao. Technically, iniwan mo na yung asawa mo. Ilalaki yan. Kaya siguro nagme-message to sa dati niyang workmate kasi naghahanap ng alam mo na. Asawa mo yan di ba? Baka ganun. And pagdating dun sa part na kinonfront mo siya kasi iba yung kutob mo. Pero nakikita mo naman nga, 'di ba, na mini-message lang niya at hindi nagre-reply si girl. Kahit pa mag-reply si girl, sa tingin ko, kung hindi naman nauna yung asawa mo, walang mangyayari. But since wala nga nangyayari at di naman nagre-reply si ate girl at kinonfront mo yung asawa mo at sinabi niya na kung hindi ka naniniwala, pinahihirapan mo yung loob mo. Baka nga. Kasi hindi kaya that is one of the consequences of this long distance relationship na naaaning ka kasi hindi kayo magkasama sa isang bubong, magkalayo kayo, though same time zones, dahil parehas lang kayong nasa Pilipinas, pero ikaw ay nasa Mindanao at siya ay malamang nandito sa Luzon. Hindi kaya isa yun sa mga consequences ng long distance relationship ninyong dalawa. Bakit hindi isa sa inyo mag-adjust? Bakit hindi siya sumama sa'yo dyan sa Mindanao para husband and wife pa rin kayo? Bakit hindi kaya sabihin mo sa company ninyo na I'm sorry, I tried but I guess I can't because kailangan ako ng asawa ko. Gusto mo nang iwan yung asawa mo kasi dahil lang dito sa hinala mo. Paano nga kung hindi tama yung hinala mo? Di nasira na talaga yung relasyon nyo. Hindi ba? Tinatanong mo na ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Kaya lang nasasaktan ka. Napaparanoid ka kasi because physically, you are not with your husband. And yun lang yung isa sa mga nakikita kong reasons kung bakit ka nagkakaganyan. May paranoia na nangyayari. Aside from the frustration that you've tried for 6 years at hindi kayo buo-buo ng baby. Teka lang ha, huhugutin ko lang sa Bible yung verse na to. This is a very beautiful verse in the Bible. Sandali lang ha, hindi ko kasi memoryado. Though, maganda talaga siya. Ito. Since union, marriage, kasal ang pinag-uusapan natin. Nasabi mo nga, kung pwede ba yun? Kasi you did your vows, di ba? Through sickness and in health, for better or worse, till death do us part. Siguro, yung frustrations nyo na gusto nyo magkaroon ng baby, baka masagot ng verse na to sa Bible. Ito ay galing sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Panghawakan mo yan, te.
Baka tinetesting lang din kayo ni Lord kung hanggang saan kayo. Bakit ba si Elizabeth, si Saint Elizabeth, na pinsan ni Mama Mary? Sorry naging religious kanina, scientific, ngayon religious naman. Bakit si Saint Elizabeth na pinsan ni Mama Mary, 60 plus na, noong naipanganak si Saint John the Baptist? I know, that's the Bible, but it's a true story, hindi ba? Na panghawakan mo lang. Sabi nga 'di ba ni Lola ni Dora, sa tamang panahon. Hindi ba? Sa tamang panahon. Emma, huwag mong itapon ang relationship ninyo na teenager na, kumbaga. You're 13 years married, right? Oo. Huwag mo itapon yung relasyon ninyo. Give it another try. Sayang kasi. Huwag mong pagdudahan yung kakayanan nyo sa reproduction. Because it might come later on. 39 ka pa lang naman. Pwede pa yan. Pwede pa yan ng 40. Pwede pa yan hanggang 45. Pwede pa yan, Mars. 'Di ba? Huwag mo lang sukuan. Tsaka yun nga, nakakahinayang yung marriage ninyo na 13 years. Siguro at times na you feel na gusto mo nang i-give up yung marriage, gusto mo na siyang hiwalayan. Isipin mo rin, balikan mo yung alaala kung bakit mo siya ginusto. Kasi sa sulat mo, wala namang nakalagay na yung asawa mo, lasinggero, sugarwol, nambubugbog, nananakit ng babae. Buti nga, ganun yung asawa mo. Di ba? Di ka sinasaktan. Yung iba, battered housewife pa. So I guess, along with the things kung bakit mo siya ginusto, count your blessings as well kung bakit siya ang ibinigay ng Diyos sa'yo. And always believe in this Bible verse, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Okay, Emma? Sana ma-resolve na yung issues nyo. Balikan na lang dito. Dito ka na lang mag-work. 'Di ba? Kung magaling ka naman kahit saang lugar, makakahanap ka ng trabaho. Magkasama lang kayo ng asawa mo. Para wala nang duda-duda. Ang hirap din nun Siguro eyebags mo hanggang sa higna, di ba? Hindi ka nakatulog ng maayos. Aning na aning. Baka mamaya magkaroon ka pa ng mental health issue niyan. Di ba? From the anxiety and the paranoia, which is also not good for you. In a way, alam mo, hindi ko kinakampihan yung asawa mo, pero tama rin naman siya sa sinabi niya na yun nga, ikaw rin ang nagpapahirap sa kalooban mo. Pero kapag nag-usap kayo ulit, sabihin mo sa kanya, i-assure mo ako na hindi mo na ulit gagawin yan. Para makampante rin ang kalooban ko na nahihirapan talaga. Okay, Emma? So sana nakatulong.